Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang iyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat Province, Tacurong City, Region 12. Kung kayo ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon tayo ng mga activity dito po sa ating munting tinig channel. Ang pag-usapan po natin mga kamunting tinig ay itong napakahalagang balita o press release na kung saan ay mula po sa tanggapan ng isa sa ahensya ng gobyerno na masugid na talagang tumugon sa mga pangailangan ng mga biktima ng lindol po sa Visayas, particularly sa Cebu. So, ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa pamumuno po ng ating General Manager Melquiades Robles. Okay, so inong tong laman ng press release na ito mga kamunting tinig. Napakahalaga to kasi dapat nating malaman na ang gobyerno, of course, sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang may mga opisina na puspusan ang pagbigay ng agarang tulong, no, at tugon sa mga pangailangan ng mga nabiktima ng mga kalamidad. Kaya ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay mangunguna sa paggawa ng aid caravan to Cebu at the same time papunta ng Masbate. So, ang Philippine Charity Sweepstakes Office, mga kamunting tinig, nagkaroon na po sila ng deployment. No? Nag-deploy na sila ng major aid caravan papunta ng Cebu City at the same time Masbate. Kasi alam naman natin na yung Masbate ay tinamaan po yun ng bagyo. Ang Cebu ay tinamaan po no, nung nakaraang araw lang ng lindol na umabot po sa 6.9 magnitude. So, ang aid caravan na ito mula Cebu and Masbate ay pagtutulungan ng or flagship program or flagship partnership ito ng Metropolitan Manila Development Authority, ng MMDA, at the same time ng Light Rail Transit Authority o LRTA para mag-deliver ng mga pagkain, mga food packs, mga gamot, medicine o anumang mga pangunahing pangailangan katulad ng supply sa mga pamilya na apektado po ng kakatapos lamang po na kalamidad. So ang aid caravan na to, okay, of course, na pinamumunuan ng PCSO from Cebu, then papunta ng Masbate, ay nakipagtulungan din or partner nito ay ang Metro Manila Development Authority at yung Light Rail Transit Authority, yung MMDA and LRTA, para maayos ang pag-deliver ng mga food packs. No? Nabalita natin yan noong mga nakaraang araw, yung tungkol po sa mga food delivery na kung saan ay nakikipagtulungan din ng PCSO sa mga authorized agent corporation or yung mga ACSC natin or AAC. So ano pa yung mga dinideliver? Mga food packs, mga medicine or gamot, mga pangunahing pangailangan ng mga kababayan po natin o mga pamilya na apektado po ng recent calamity. So nag-depart po ngayong araw, October 5, 2025, yung caravan na kung saan dala po, no, yung mga relief goods. Hindi lamang mga relief goods, kundi yung mga talagang malakas na mensahe ng pagkakaisa, pagkalinga, no? At the same time, yung talagang totoo na pag-aksyon at pagsuporta o pagserbisyo ng ating gobyerno sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, as of October 5, mga kamunting tinig, ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay nakikipag-partner. Okay, sa pamamagitan ng kanilang partner, naghahanda na po sila para i-dispatch po yung 18,220 na mga charity timba. Yung timba na from the World Charity, no, timba na naglalaman po ng mga food packs. So meron po tayong 18,220. Yan yung essence ng
malakas na mensahe ng compassion, pagkakaisa, at the same time yung pagsiservisyo ng gobyerno na tumutugon agad-agad sa pangailangan ng ating mga kababayan na apektado po nitong mapaminsalang bagyo at lindol sa Masbate and Cebu City. So aside from 18,220 na mga charitimba, okay, mayroon din pong 4,041 na mga evacuation kits, katulad po ng naulat po natin. Pagkatapos, meron pong mga 664 boxes of medicine, and at the same time, meron din pong mga 7,974 na mga relief items. Mula po yan sa authorized agent corporations o yung mga EAC po natin. So, kung pagsasama-samahin po yung mga nabanggit natin na mga charitimba, evacuation kit, mga karton-karton ng mga medicine or boxes of medicine, tapos mga relief goods mula po sa EAC, mayroon po siyang total value na umaabot po ng 50 million, excluding po dyan yung mga transportation cost. So wala pa po yung transportation cost po dyan excluded, umabot na po sa 50 million pesos. So these are just simply a number, no? Kung titingnan po natin, pero ayon po sa PCSO, ito po ay simbolo ng pagkakaisa. Okay? Or simbolo ng pagkakaisa po natin o pakikibahagi po natin. No? Ayon po yan kay PCSO General Manager Melquiades A. Robles. Sa likod ng every tawag nito, sa likod daw po ng every pack and every delivery, no, is the compassion of a nation that stands with its people. Na kung saan ay yung pagkalinga ng isang bansa na tumatayo para sa bayan or sa sangkatauhan, sambayan ng Pilipino. So yung Cebu Caravan, composed po to ng 3 PCSO buses, 11 PTVs, and 5 Metro Manila Development Authority dump truck, na kung saan ay magta-travel by land, okay, para maasistihan po natin yung mga earthquake-affected areas in the province. So, by land, kung siguro, may imagine natin kung by land po itong, kung by land po itong PCSO buses, 11 PTVs, and at the same time, 5 Metro Manila Development Authority dump truck, sigurado na may mga madadaanan itong mga earthquake-affected areas, okay, sa probinsya ng Cebu. So, ang PCSO at ang AAC, o yung tinatawag po natin na Agent Authorized Corporation, ay siyang mangunguna po, no, para po sa pagdala ng mga emergency aid doon po sa probinsya ng Cebu. At sinisigurado po na masustain, na maaasistiran, okay, makapagbigay ng assistance at patuloy na ipapaalam na ang presensya ng gobyerno ay talagang dyan po nakatuon sa mga apektadong pamilya. So, sa Masbate proper naman, meron pong mga 6 PCSO wing van. According to our report na nakuha, may 1 PTV units, and na kung saan ay magdadala po ng mga goods, medical supply, no? Mula po dyan sa may Burias at at the same time Ticao Island. Kaya it so happen na may nanonood po from Burias and Ticao Island. Expect kayo na mayroon po diyang pupunta na PCSO wing van. Tapos may mga PTV unit. Tapos magdadala po sila ng mga goods and at the same time medical supply. So tandaan po ninyo from to Burias and Ticao Islands. Okay? Tapos, 2 of the hardest hit area. Yun yung Burias at saka Ticao Island. Parang yun talaga ata yung grabe ang napaminsala. So, itong effort na to, it complements the local government's operations and ensure the aid reaches, na makaabot po yung tulong, even the most remote and isolated community. Kasi may mga yung ibig sabihin ng isolated, yung hindi po agad-agad madadalhan. Okay? So, nagkaroon po ng tinatawag na pagkaroon ng pagkikipagtulungan. So, in a joint statement,
between the PCO General Manager, Melquiades E. Robles, and at the same time, Metro Manila Development Authority Chairman, Attorney Romando S. Artes, and at the same time, yung sinabi po natin kanina na LRTA, okay, Administrator Hernando R. Cabrera, binibigyang ini-emphasize nila na napakahalaga ang pagkakaisa sa misyon. Okay? Kaya nga solidarity unity, pagkakaisa. So unity ang nasa likod ng mission po na ito. No, sa pagharap po sa mga trahedya, mga disasters, okay? Ang mga Pilipino or tayong mga Pilipino ay palaging nagpapakita po that no matter what particular challenge, no challenge is too great when we come together. Wala tayong trahedyang hindi malalagpasan kung sama-sama po tayong haharapin ito. So, the enduring spirit of bayanihan, katulad ng sinabi ko, bumabalik po sa ating mga alaala. It reminds us that what we call the compassion and at the same time solidarity are the core o yung sa kaibuturan of our identity as a nation. Yung pagiging resilient, yung pagiging yung talagang pakikiisa po natin, yung pagkabahala, pagkakalinga sa ating kapwa, yan po ay ang identidad ng ating bansa. So yung aid caravan na sinasabi po natin mga kamunting tinig, to Cebu and Masbate, ito po ay nagpapakita na ito ay isang testament to this unity in action. No? Not only delivering relief and medical supply, but reaffirming our shared responsibility to uplift community struck by the tragedy. So inaanyayahan po ang publiko, no, to keep the spirit of bayanihan alive. So kung pwede tayong maghanap ng paraan para makatulong tayo. Actually, ang dami po mga vloggers ngayon talagang nagbibigay po ng tulong sa pamamagitan po ng kanilang mga subscribers. Okay? So urge the public to keep the spirit of bayanihan alive. Buhayin natin ang espiritu. Ipagpatuloy po natin na buhayin ang espiritu ng pagkakaisa. Solidarity, bayanihan, hindi pagkakanya-kanya. Disregard the spirit of political regionalism. Okay? It divides us. It does not solidify us. Okay? So yung donation may be dropped off at any LRTA station. Every small contribution becomes part of a greater force of compassion that strengthen our nation. So, pwede kayo makipagkaugnayan sa LRTA, yung Land Air Transit Authority po natin. Yan ang ibig sabihin po ng LRTA. Okay? Yung Light Rail Transit Authority. So, pwede nyo pong i-drop by yan ang inyong mga contributions. So, every small contributions become part of a greater force of compassion that strengthen our nation. Then, pwede kayong magbigay ng kahit na ano. No? Makipagkaugnayan lang kayo dyan sa LTRA at the same time sa PCSO. So, ang PCSO, kasama po ng Metro Manila Development Authority and LRTA, patuloy po na magbigay o mag-extend ng tulong to transform public service into concrete action. May yung serbisyong may gawa. Okay? Hindi lang po salita at ngawa. So itong karaban na to mga kamunting tinig, this is a government reaffirmation that in times of crisis, katulad po nito, compassion knows to distance. And that the Filipino spirit of bayanihan endures in every act of kindness. So congratulations po, good job sa Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan ay nangunguna po para maisagawa itong aid caravan to Cebu and at the same time Masbate sa pakikipagtulungan sa mga partners katulad ng Metro Manila Development Authority, at the same time, Light Rail Transit Authority.
And syempre, kasatuwang naman dyan nila ang mga agent authorized corporations na kung saan connected po sa PCSO. Ngayong araw po yan, mga kamunting tinig ha. Ngayong araw po yan, pinapaalam po sa inyo. So expect yun dyan po sa may Burias, Anticaw Island, na kung saan parang natamaan talaga ng kalamidad. Kumanda kayo dyan, aabot ang tulong ng gobyerno sa pamamagitan po ng PCSO. Dahil magkakaroon po talaga sila ng caravan or aid caravan na kung saan by land po. Bawat affected family na madadaanan ay makakatanggap po ng tulong mula sa ahensya ng gobyerno na nabanggit po natin a while ago. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabi, tayo ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Laban lang tayo, okay? So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone.